Yan. Ang ating topic sa gabing ito ay batas at regulasyon. Napakaganda na kahit na tayo ay lagi nang nakakapakinig ng ganitong mga salita ng katotohanan. Ang paulit-ulit na pakikinig ng katotohanan ay magpapasakdal sa atin. At ang paulit-ulit na pakikinig ng mga maling salita at maling turo, kung minsan ay iisipin natin na parang tama na rin. Kasi paulit-ulit nating narinig. Pero kung paulit-ulit nating narinig ang katotohanan, ay ito yung ating may apply sa ating buhay at ito ay magpapasakdal at magpapabuti sa atin. Batas at regulasyon. Bawat tahanan ay may mga batas at regulasyon. Ang mga batas at regulasyon sa tahanan ay iniligay upang magbigay ng seguridad at upang maingatan ang bawat miyembro ng pamilya mula sa kapahamakan. Kaya pala inilagay ang batas kahit sa ating mga tahanan, sa ating school, sa ating pinagtatrabahuan o kahit dito sa iglesia para ang bawat isa ay masecure na hindi mapapahamak. Yun ay ginawa para sa kabutihan. Wala naman sigurong batas na para tayo ay mapahamak. Isang problema sa pamilya. Ito yung nagbibigay problema sa ating pamilya. Hindi nasusunod ang mga regulasyon. Mahirap mapasunod ang ating mga anak. Tanong, paano natin matuturuang sumunod ang ating mga anak? Mga paraang ginagawa ng magulang upang mapasunod ang mga anak. Maraming mga estratehiya ang ating mga magulang, tayo bilang mga magulang, para mapasunod ang ating mga anak. Sapagkat ang kaaway ay gumagawa din ng mga paraan para ang ating mga anak ay maligaw. Kahit man, sabi sa Bible, kahit ang mga lingkod ay minsan ay naliligaw pa. Lalo na ang ating mga anak na ito ay mga nasa murang edad pa. Una, sermon. Nabibigay na ang ating mga anak sa sermon. Pangalawa, palo at parusa. Nagiging rebelde ang ating mga anak. Kung ang ating pagpalo, ang ating mga parusa ay hindi na karapat-dapat, parang hindi na para sa isang bata, ito ay magiging rebelde ang ating mga anak. Sa Biblia, meron tayong mababasa na ang pagpalo sa ating mga anak, pagdidisiplina, ay pagtutuwid at pagiging mapabuti sila. Pero kung ito ay sobra naman, na hindi inaakma sa kanilang kakayanan, ito ay hindi mabuti. Number 3, rewards o gantimpala. Epektibo ang paraang ito, sapagkat ang ugaling pinapansin at ginagantimpalaan ay napapalakas at tiyak na uuliting gawin. Kapag binibigyan mo sila ng regalo o kaya reward o kaya ini-appreciate mo, ay matatak nila sa kanilang isip na maganda pala yung aking ginawa. Kasi sabi ni mama, sabi ni papa, maganda yung aking ginawa. Kaya uulitin ko yun. Pero kapag sila ay gumawa ng tama, ng mabuti, pero hindi natin nakikita, hindi natin na-appreciate, ay parang hindi ko na ulitin kasi parang hindi pa rin naman tama. Kaya dapat ay ipakita natin na tayo ay natutuwa kapag sila ay gumawa ng mabuti. Ang ugaling di pinapansin at di ginagantimpalaan ay di inuulit kaya namamatay, nawawala. Hindi na nila ito uulitin. Bilang isang magulang, masaya tayo kung sinusunod tayo ng ating mga anak. Yun pala yung kasiyahan ng ating mga magulang, ang sumunod ang kanila mga anak sa kanila. Yun, subalit bigo tayo at malungkot kung hindi sila sumusunod sa atin. Ito yung nagpapalungkot sa ating mga magulang kapag tayo ay hindi sumusunod. Kasi ang mga magulang ay lahat ng strategy, lahat ng magpapabuti sa kanilang mga anak ay ginagawa. Pero kapag ang mga anak ay hindi sumusunod at masuwayin, sila ay malungkot. Kaya kung gusto natin mga bata, paano natin pasayahin ang ating mga magulang, mga bata? Tayo ay sumunod o hindi sumunod? Sumunod. Salamat sa anak kong panganay, si Brother Sandy. Kung inaasahan natin sumunod sa
ay ganun din umasa ang ating Ama sa langit na sumunod tayo sa Kanyang mga utos. Kung tayo ay expect na sumunod ang ating mga anak, ay lalo na ang ating Panginoong Diyos na nasa langit. Natutuwa siya kapag tayo ay masunurin. Ano din ang nagpapalungkot sa ating Panginoon na nasa langit kapag tayo ay hindi masunurin? Nakakalungkot tulad ng maraming mga magulang, ang Diyos ay bigo sa kanyang mga anak dito sa lupa. Bakit? Sapagkat sa anumang dako ay nagkalat ang pagsalangsang at kawalan ng respeto sa kanyang kautusan at mga tuntunin. Ang bunga nito, kung ating makikita, dahil sa pagsuway, hindi na sumunod, ay yung lalaki, ay ano ba itong sinuot niya? Nagsuot siya ng gown. Hindi ito pagsunod sa ating Panginoon. Kung ano sana ang iniregalo sa atin, ano ang kaloob sa atin, ayun ang ating tangkilikin at pasalamatan. Maraming tahanan ang di masaya, may problema. Maraming magulang ang bigo, maraming malungkot na mga anak. Kapag ang tahanan ay hindi masaya at namumblema ang magulang, at ang magulang ay bigo, ano rin ang epekto nito sa ating mga anak? Ang ating mga anak din, in return, sila din ay malungkot dahil sila ay laging napapagalitan. Kapag namumblema ang magulang, tapos sumusuway yung anak, siyempre pagagalitan, no? Normal na pangyari, pagagalitan. Kasi kapag gumawa ng tama, ina-appreciate. Kaya magulo ang pamilya kapag ang mga anak ay hindi sumusunod. Tanong, paano nga ba magkakaroon ng tunay na kaligayahan sa ating mga tahanan? What are God's rules for a happy home? Tayo ay nabubuhay ngayon sa isang sanlibutan makasalanan na karamihan sa mga tao ay hindi na gumagalang o sumusunod sa kautusan. Ang mga warning signs at babala ay di pinapansin. Ang resulta, sakuna. Ito ay napakasimple, di ba? Hindi ito mahirap na rules and regulations sa kalsada. Sabi ay speed limit ay 50 lang. Pero ang ginawa ay 100 plus. So ano ang resulta? Maaring magkaroon ng disgrasya. Kasi bago nilagay ang batas na yan, ay alam na mga traffic enforcer na siguro accident prone area yan. Kaya yaan ay nilagyan. Kahit simpleng instruction ay sinasanay natin ang mga sarili natin na hindi sumunod, kaya tayo ay nadidisgrasya. Walang pagpipigil. Yung pagsunod sa stoplight, hindi naman inaabot ng 15 minutes yan o isang oras, mga ilang minuto lang yan or seconds. Pero minsan wala tayong pagpipigil. Lagi tayong nagmamadali. Kaya sa napakaliit na instruction, napakaliit na kautusan, sa mga simple na yan, maaari tayo mamatay. Maaari tayo maaksidente. At malaki ang problema kapag hindi tayo natuluyan. Char. Kasi malaki ang bill natin sa ospital. Samantalang kung nagpigil sana tayo kahit isang minuto, kahit isang seconds, ilang seconds na siguro, talagang nagmadali pa tayo. Dapat ay magkaroon tayo na pagpipigil. Yan, ang sabi dyan, bawal ang umihi dito. Pero dyan pa talaga siya umihi sa signage. Pwede namang umihi siguro doon sa walang signage. Bawal pa rin. Kung saan-saan ka umihi, dapat ihi tayo ay sa CR. Nagtitipid tayo sa 5 piso. Kaya umihi na lang tayo kung saan-saan. Mabuti na yung mga lalaki nung pwede. Tayo hindi talaga pwede. Yan. O, kapag ang may-ari dyan na naglagay ay nagalit, na-disgrasya ka ngayon, natamaan ka ngayon ng itak, di ba? Sa napakaliit na ay maaari tayo mapapahama. Yan, sabi dito, bawal magtapon ng basura. Dapat sa unahan siya nagtapon, hindi siya dito nagtapon sa merong signage. Tama ba yun? Pwede siyang magtapon before the signage or after the signage? Siguro hindi talaga. Kung saan yung dapat natapunan,
ay doon po tayo magtapon. Yung mga simpleng instruction na yan, kung hindi natin sasanay ang ating mga sarili na sumunod, ay tayo ay masasanay din na magiging masuwayin. Tayo ay tinitrain natin ang mga sarili natin na hindi sumunod. Sabi, bawal tumawid dito. Nagkikwentuhan, hindi nila nakita yung signage na bawal tumawid dito. O kaya naman nakita talaga nila pero sila ay tumawid pa rin. So, ang nangyayari, nasagasaan. Ngayon, magrereklamo tayo. Pag tayo ay tumawid na meron ng babala, huwag na tayo magreklamo. Diba? Pero kawawa naman, syempre tulungan pa rin natin. Baka hindi naman napansin o baka nakikwentuhan, busy sila. Kaya tayo ay magiging maingat kahit sa mga maliliit na mga instruction. Kasi ito ay pagsasanay. Sabi nga sa school, bakit ba kailangan magsuot tayo ng uniform na? Pwede namang magsuot tayo ng kung ano-ano lang damit. Ano ang tawag nun? Pagsunod, disiplina. Kailangan ang sapatos mo ay itim, ang medyas mo ay puti. Pwede ka naman magsuot ng itim o kaya blue, o kaya red na medyas kasi hindi naman nakikita, no? Brother Dudes, hindi nakikita. Pwede itago sa mga lalaki. Kaya lang, kung alam mo sa sarili mo na gusto mo na may disiplina ka, ay susunod ka. Kailangan ang brief mo ay white din, so magsuot ka rin na white na brief. Kasi yun ang mga simpleng pagsunod na tayo ay magsasanay sa mga bagay na yun. Nagkalat ang krimen at karahasang saan mang lugar. Parang walang kapayapaan at seguridad para sa pamilya. Common desire ng tao, magkaroon ng kasiyahan at kapayapaan sa buhay. Bawat isa sa atin ay ito yung ating pinapangarap na buhay. Yung meron tayong kasiyahan at meron tayong kapayapaan. Yung matutulog tayo na merong kapayapaan. Madalas na lamang ay nagkakamali kung saan at kanino ito hahanapin. Kung minsan ay hindi natin alam kung paano umpisahan at saan. Ang mga material na bagay na makukuha dito sa mundo ay nagbibigay din ng kaligayahan. Ang mga material na bagay ay nagbibigay din ng kaligayahan. Diba? Sis, bigyan tayo ng 1 million. Masaya ka, malungkot? Siyempre, masaya. Pero kapag yun ay naubos, pag hindi yun ginamit ng tama, malungkot na naman tayo ulit. Iba talaga yung saya at kapayapaan na hindi mabibili ng pera. Meron ba tayo nun? Mamaya pag-aaralan natin. Kaligayahang pansamantala na kadalasan ay nagdadala ng dusa at kalungkutan maging kamatayan. Yung mga kaligayahan na pansamantala ay kadalasan nagbibigay ito na problema sa atin, sa ating pamilya, sa ating komunidad, o sa ating pinagtatrabahuan, o sa ating pinapasukang school. Magdadala ito na dusa at kalungkutan at maging ito ay magdadala sa atin ng kamatayan. Saan masusumbungan ang tunay na kaligayahan ng tao at ng pamilya? O dito natin malalaman saan ba natin masusumbungan ang tunay. Meron palang hindi tunay. Napag-aralan natin kanina yung mga pansamantalang mga bagay na merong napakasarap na pagkain, pag kinain mo wala na. Bukas hindi ka na masaya kasi yun yung nagpasaya sa iyo ngayon. Iba talaga yung tunay na kaligayahan ng tao at ng pamilya. Siyang nag-iingat ng kautusan ay maligaya siya. Kawikaan 29 verse 18. Ang kautusan ng Diyos, ang code of conduct mula sa langit. Ang utos ng Diyos ay ang magtuturo ng mali at tama. Ito pala ang magtuturo sa atin ng mali at tama. Kanina yung pinag-aralan natin ay yung mga basic na mga laws dito sa sanlibutan ito. At ito naman ang mga utos ng ating Diyos na nagmumula talaga sa Kanya. Wala hanggang alituntuning na babagay sa lahat ng uri ng tao sa lahat ng panahon. Ang sabi dito, malinaw na sinabi, walang hanggang alituntunin. Ibig sabihin, hindi ito pwedeng tapusin ng sinuman o hindi ito pwedeng
baguhin. Dahil ito ay walang hanggang alituntunin na habang tayo ay nabubuhay, ito ang ating susundin. Basihan para sa kaligayahan at kapayapaan ng pamilya. Aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Awit 40 verse 8. Kaya napakaganda nung kapag tayo ay magbabasa ng Biblia. Sanayin natin na magbasa ng Biblia tuwing umaga bago tayo matulog. At kapag lagi nating nababasa, naririnig yung mga katotohanan, ay yun yung ating paniniwalaan. Kasi tandaan natin mga kapatid, kapag tayo ay laging nakikinig, nanonood ng mga maling turo, ay sa katagalan, yun ay magiging tama sa ating paningin at sa ating pandinig. Di ba sis, kapag kahit mali, basta paulit-ulit na itinuturo sa'yo, ay para na rin tama. Kaya ugaliin natin na pag-aralan natin at alamin natin kung ano ang tama at mabuti na talagang nagmumula sa ating Panginoong Diyos. God's law, gabay kung paano magiging masaya. Ito pala ay magiging gabay kung paano tayo talagang magiging masaya. Yung tunay na masaya na bago tayo matulog ay wala tayong kinatatakutan. Dahil ito ay tunay na kasiyahan. Wika ni Jesus, if you know these things, happy are ye if you do them. Juan 13 verse 17. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kautusan? Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kautusan? Hindi ito sinasabi ko o sinasabi ng kahit sino man, kundi ito ay sinasabi ng Biblia tungkol sa kautusan. Una, ang kautusan ng Diyos ay banal. Kaya nga ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Banal ang utos. Kung ang mga simpleng utos dito sa lupa ay pwedeng baguhin, pero ito ay banal. Ito ay matuwid at ito ay mabuti. Kaya kapag tayo ay masunurin sa utos ng Diyos, ay magiging matuwid tayo at magiging mabuti tayong mamamayan. Pangalawa, tiyak at matatag. Ito ay sigurado at ito ay matatag. Strong foundation. Ang utos ng Diyos. Ang gawa ng Diyos, matuwid at tapat at maasahan. Lahat niyang batas. Ito ay lalagi at di magwawakas. Ang saligay, totoo at matapat. Awit 111:7 verse 8. Napakaganda ng mga mensahe, lalo na dyan sa aklat ng awit. Napakaganda, lalo na kapag umaga. Number 3, sakdal o perpekto. Sakdal. Perpekto. Ibig sabihin, wala itong dungis. Walang labis, walang kulang. Kumbaga, kumpleto na ito. Wala na tayong pwedeng baguhin sa utos ng Diyos sapagkat ito ay perpekto. Kapag ka-perpekto, meron pa ba tayong baguhin? Di ba? So, dapat ay magtiwala tayo, manampalataya tayo na ang utos ng Diyos ay kumpleto na, perpekto na. Ano na lang ang ating gagawin? Ating susundin. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal at nagpapanahuli ng kaluluwa. Ang patutuo ng Panginoon, tiyak na nagpapatalino sa kulang ng kaalaman. Pag kulang ang ating kaalaman, ang kautusan ng Diyos ay nagpapanauli ng ating kaluluwa. Kaya kapag paulit-ulit natin binabasa ang kautusan ng Diyos at ang kanyang mga banal na salita, ang ating kaluluwa ay tila baga minsan ay parang down na down tayo, parang wala na tayong pag-asa. Pero sa pamagitan ng salita ng Diyos, tayo ay magkakaroon uli ng pag-asa. Yan, God's law is a perfect transcript of His holy character. Ito ang sangkap na pundasyon ng katuwiran at kaligayahan. Ito pala ang sangkap na pundasyon ng katuwiran at kaligayahan. Kung si Brother Sandy ay magluluto ng kaldereta, ano yung kumpletong sangkap para ito ay masarap talaga at beef, tapos
Oh, oh, yun ang mga sangkap. Pero may Magic sarap. magic sarap. Yun, minagic yung sarap. Kaya sumarap kasi, minagic. Ito pala sangkap na pundasyon ng katuwiran at kaligayahan. Ni kailanman sa sanlibutan ito kapag ang ating susunod ang ating sarili, maligaya ngayon pero hindi talaga lubusang maligaya. Dahil sabi nga, ang ating mga iniisip, ating mga gusto ay madalas ay laging mali. Pero kapag ang way ng Panginoon, ito ay magtuturo sa atin ng tamang daan. Ang mga utos ng Diyos ay gabay at pundasyon para sa masaya at matatag na pamilya. Ito pala ay magiging gabay din at pundasyon para sa pagiging isang masaya at matatag na pamilya. Magiging isang matatag ang isang pamilya kung tayo ay masunurin sa utos ng Diyos. Hindi na tayo mahihirapan sa mga maliliit na utos sapagkat ang utos ng Diyos ay sanay tayo at masaya tayo na ating sinusunod. Alin mang utos na hindi tayo masaya, madaling sundin, mahirap. Napakahirap. Kahit nga paghugas ng isang pirasong kutsara, isang piraso lang o kaya pag-angat na lang ng kutsara, isusubo mo pero hindi ka masaya. Hindi mo gustong gawin. Pero kahit gaano kalaki ng isang bagay, kapag masaya natin itong ginagawa, tayo ay hindi napapagod. Tayo ay laging na-inspire. Kami nga ni Sister Conchita ay karanasan namin, nagko-commute kami. Tapos yung pababa na dito, sa may Iglesia ni Cristo, sarap pala maglakad, no? Tapos mahangin pa, tapos walang ulan. Huwag lang siguro umulan. Tapos pag-pauwi na kami, doon na. Ang hirap pa na paakyat tayo para hihilain tayo pababa. Pero maganda kasi nakapag-exercise kami. Pero ano yung aming naramdaman? Kami ay masaya. At kahapon nga kami ay masaya dahil akala namin late na kami pero kami pala yung early bird. Kaya ganun kapag masaya ka sa iyong ginagawa. Hindi ka nahihirapan. Hindi ka pinipilit, Brother Lalong, di ba? Hindi ka na pinapagalitan ng asawa mo para ikaw ay sumunod. Kapag gustong-gusto mong sumunod, lalo na sa ating Panginoon, walang kahirap-hirap. Tingnan mo sila ni Ma'am, tsaka ni Pastor Yong. Napakalayo ng AUP. Kung malayo sa daughters, ay mas malayo sa kanila. Pero pagdating nila dito, sila ay masaya, naka-smile, di ba? Dahil ang kanilang puso ay masaya sa kanilang pagsunod sa ating Panginoon. Ano-ano ang mga utos na ito ng Diyos? Exodus 20, itong hababa. Una, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Pangalawa, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuhan, unang kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit, unang nasa ibaba sa lupa, o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila. Sinabi ng ating Panginoon, huwag. Hindi ako ang nagsabi, hindi ang ating mga elder, hindi si pastor, kundi sabi ng Panginoon. Balikan natin, basahin natin yung kautusan ng Diyos, Exodus chapter 20. Pagdating natin sa bahay, tingnan nyo kung totoo ba yung sinasabi ni Sister Marcel. Yan, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibubuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi ng mga napupuot sa akin. At pinagpakitaan ko ng kaawaan ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga Diyos. Napakaganda ng mensahe kung ating papansinin ng aking mga utos. Kung ang hindi sumusunod sa Panginoon ay pinagpapala, ano pa kaya yung masunurin sa Panginoon? Mas pinagpapala niya. Sabi dito, pinagpapakitaan ko ng, hirap ako sa Tagalog no, kasi sanay kasi ako sa English, tapos yung pronunciation ko para Bisaya. Yan, sanay kami sa Bisaya sa bahay.
Napakaganda lang kung ating isa-isahin. Pinagpapakitaan ko ng kawaan ang libu-libong umiibig sa akin at sumusunod ng aking mga utos. Yung naramdamin mo yung mensahe ba? Oo nga kung ako ay maging masunurin, mas pagpapalain at kaawaan ako ng Diyos. Hindi yung ang dami nating pera, mga pagpapala na pera, mga bahay, mga ari-arian. Oo, bonus na yan. Pero ang pinakauna talaga ay yung kasiyahan at yung malakas at malusog na katawan. Sino ba? Tuwing umaga yung talaga yung ating laging pinapanalangin, ma'am, no? Na sana ay bigyan ako ng malakas at malusog na pangatawan at ang aming ay maging, nangyari? Maging safe ang aking pamilya. Yun, okay, taabutin tayo dito ng alas 12, basta masaya tayo. Okay lang yun, di ba, Nay? Yan. Graduate na sila. Halimbawa na, yung kagaya kanina, yung huwag kang gumawa ng image. Sabi sa Isaiah 46:6-7, sila'y dumudukot ng maraming ginto sa supot at tumitimbang ng pilak sa timbangan. Sila'y nagsisihupa ng panday ginto at kanyang ginagawang Diyos. Sila'y nagpapatira pa, oo, sila'y nagsisisamba. Pinapasan nila siya sa balikat, dinadala nila siya at inilalagay siya sa kanyang dako. At siya nakatayo, mula sa kanyang dako ay hindi siya kumikilos. Hindi kumikilos, hindi nagre-response. Kaya pag tayo ay nagpipray sa harapan nito, siya ay hindi sumasagot. Oo, may dadaing sa kanya, gayon may hindi siya makasasagot. O makapagliligtas man sa kanya, yan, putol. Yun ay sabi nga, Biblia. Hindi ko yun sinabi, kundi yun ay hango mula sa aklat ni Isaias. Awit 115 verse 4-8, ang kanilang Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Ito ay ginawa lamang ng mga tao. Dapat tayo ay sumamba doon sa lumikha sa atin. Hindi tayo sasamba doon sa mga bagay na ating nilikha. Psalms 115 verse 5, sila'y may mga bibig, ngunit hindi nangagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakakita. Gusto ba natin ganito ang ating Diyos? Hindi nagsalita, hindi nakakakita, hindi nakakarinig. Psalms 115 verse 6, sila'y may mga tenga, ngunit hindi sila nakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakaamoy. Psalms 115 verse 7, mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nakatatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakalakad, ni nangagsasalita man sila sa kanilang ngala-ngala. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Oo, bawat tumitiwala sa kanila. Paano makakatulong sa atin ang ganitong klaseng Diyos na hindi makakakilos, may paa, hindi makakalakad, may tenga, hindi nakakarinig. Kaya tayo ay binabalaan. Bago tayo sumamba sa ganitong mga klaseng Diyos, tayo ay binabalaan. At saan natin ito malalaman? Hindi naman natin alam kung ano yung dapat, ano yung mabuti. Kung hindi, kailangan saliksikin natin. At itong lahat ay mababasa at makikita natin sa banal na salita. Habakuk 2 verse 18-19, anong napapakinabang ng larawang inanyuhan na Yahweh? Inanyuhan ng manggagawa ni Yaon, ng binubong larawan na tagapagturo ng mga kasinungalingan na tinitiwalaan ng aanyo sa kanya na gumawa ng mga piping Diyos-Diyosan. Sa aba niya na nagsasabi sa kahoy, gumising ka, sa piping bato, bumangon ka. Magiging gaya tayo sa mga ito. Hindi nakakakilos, hindi nakakarinig, walang hininga. Kaya nakakalungkot kapag tayo ay sumamba sa mga bagay na ating nilikha. Dapat ay doon talaga tayo sasamba sa lumikha. Pope Francis commits idolatry at the feet of a Mary statue. Kasi
Ito ay isang halimbawa ng Diyos-Diyosan at siya ay hinahalikan, nakaluhod sila, nanalangin sila sa harap nito. Hindi ito akma sa paningin ng ating Panginoon. Sang-ayon sa 10 utos na ating nabanggit mula kanina. Jeremiah 2:27 na nagsasabi sa kahoy, ikaw ay aking ama at sa bato. Iyong ipinanganak ako sapagkat kanilang ipinipihit ang kanilang lingkod sa akin at hindi ang kanilang mukha. Ngunit sa panahon ng kanilang kabagabagan, ay sasabihin nila, ikaw ay bumangon at iligtas mo kami. Pero ano ang mangyayari? Hindi kailanman makakapagliligtas ito sapagkat hindi nga makakakilos ang isang kahoy o isang bato. Nakita na ba kayo ng bato na kumikilos sa TV? Kahoy na kumikilos sa TV ulit, sa mga kwento. Meron marami sa kwento na nagsalita yung kahoy. Pero sa totoong buhay ay wala talaga. Katotohanan wala talaga. Yun ay mga kwentong lang yun, gawa-gawa. Kaya hindi tayo kayang iligtas sa mga bagay na hindi nga nila kayang kumilos. Roma 1:25, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang, na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Nakakalungkot kapag tayo ay sumasamba doon sa nilalang lamang ng mga tao. Dapat doon tayo direktang sumamba sa mismong lumalang sa atin. Sa lahat ng bagay na ating nakikita at sa mga bagay na hindi natin nakikita. Ang Diyos na lumalang ay yun at yun lamang ating sasambahin magpakailanman. Amen! Amen. Diba marami tayo natututunan? Yan. Jeremiah 10 verse 2, ganito ang sabi ng Panginoon, huwag ninyong tularan ang lakad ng mga bansa at huwag kayo mga lupaypay sa mga tanda ng langit sapagkat ang mga bansa ay nangaglulupaypay sa mga iyon. Jeremiah 10 verse 3, sapagkat ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan, sapagkat may pumuputol ng punong kahoy sa gubat na siyang gawa ng mga kamay na manggagawa sa pamagitan ng palakol. Meron pong babala. Nasa Jeremiah 10 verse 2 and 3 na huwag nating tularan ang meron sa sanlibutan ito. Kung dati hindi natin alam, ngayon alam na natin. Yan, very good. Kanilang ginagayakan ng pilak at ng ginto. Kanilang kinakapit ng mga pako at ng mga pamukpok upang huwag makilos. Sila'y gawa ng puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita. Kinakailangan pasanin sapagkat hindi makalakad. Di ba? Sasambahin natin tapos hindi makalakad. Huwag ninyong katakutan ang mga yaon sapagkat hindi makagagawa ng kasamaan, ni wala rin magagawa ng mabuti. The same, hindi siya makagagawa ng masama sa iyo sapagkat siya ay walang buhay at hindi rin siya makakagawa ng kabutihan. Sa pangatlong utos, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi ariin ang Panginoong walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Kung hindi sa panalangin o sa mga importanteng bagay, huwag nating babanggitin ito ng pabiro, ang pangalan ng ating Panginoon. Pang-apat, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Meron palang itinakda ang ating Panginoon kung kailan tayo magpapahinga. Sa ngayon sa ating binanggit, anong araw ay yun? Yun po ay 7 araw. Sa ibang Biblia ay walang nakalagay na Sabat o Sabado kasi iba-ibang translation ng Bible. Pero hindi nawawala yung pagbanggit niya na 7 araw. Kahit sa Genesis, 7 araw. So, kailangan saliksikin natin mga kapatid kung ano ba ang 7 araw. Titingin tayo sa kalendaryo.
Baka nga ang kabatong araw nga ay linggo. Kasi ang first day of school ay Monday. So Monday, ang pinaka-last ay Sunday. So Sunday ang ikapito. Pero harapin natin yung kalendaryo. Wala ba dito? Ang ating kalendaryo ay makikita natin malinaw. Ang first na nakalagay doon ng araw ay Sunday. At ang last ay Saturday. Kasi baka tayo ay malito sa mga araw dahil ang unang pasukan ng trabaho at sa school ay Lunes. Pero sa kalendaryo at kung saang mga information na ating makikita, ang unang araw po ay Linggo. Ang sabi sa Mateo at saka sa Lucas, doon sa pinakadulong chapter ng Lucas, ay ang tatlong Maria ay pumunta doon sa libingan ng ating Panginoon. At yun ay araw ng paghahanda. Araw ng Biyernes. So, paghahanda. Yun po yung ating preparation day. At sinabihan sila na bumalik na lang kayo pagkatapos ng araw ng Sabat. So, kailan sila bumalik? Sa unang araw. Pagbukas ng unang araw ng Sanglinggo, ang sabi doon sa aklat ng Mateo at saka sa Lucas, mababasa natin doon. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki o babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong tagaibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuan. Baka naman ma-misinterpret natin, hindi na talaga tayo gagawa. Magpapasubo na lang si Kumaring Jen kaya paring Tito kasi bawal siya magbuhat ng ng kutsara. Hindi ganun mga kapatid. Huwag lang yung iniisip natin yung paano tayo kikita ng 1 milyon doon sa networking. Yun po ang ibig sabihin na huwag tayo magtatrabaho. Dapat yung mga personal natin, okay pa rin yun. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ng langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon at nagpahinga sa 7 araw na ano pat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinaka-banal. Pinaka-espesyal ito. Kung mabuti, maganda ang ibang araw sapagkat tayo ay merong sahod kapag Monday to Friday. May kinikita tayo, masaya tayo. Mabuti ang mga araw na yun. Pero ang 7 araw, ito ay tinuring ng ating Panginoon na pinakabanal. Ito ay kanyang pinagpala. Siya ay nagpahinga. Siya na Diyos, nagpahinga. Tayo pa ba na kanyang nilalang? Magpahinga din tayo sapagkat tayo ay napapagod. Napakabuti ng Panginoon dahil nung una pa lang ay binigyan na tayo ng kapahingaan, no? Which is yung araw na 7, yung araw ng Sabado. Kami sa aming pamilya talagang na-appreciate namin yung araw ng Sabat. Dahil pagod na pagod kami kapag Sunday to Friday, talagang pagod kami. Sa katunayan nga ay hindi na ako nagsusuklay sa mga araw na yun. Nagsusuklay ako pag Sabado. Naalala ko magsuklay kapag Sabado, ganun ang tali. Tapos yun, maglalagay na ng na para hindi mahulog yung mga buhok. Nakakapagod ang araw-araw. Kaya napaka-bless sa amin yung araw na Sabado. Talagang tuwang-tuwa na kami. Kaya sa aming katuwaan at aming kasiyahan, 6 o'clock pa lang nasa kami nasa church. Joke. 8 o'clock nasa church kami. Dahil sanay nga kami, sanay namin na mabilis kumilos. Sa Bisaya, pitik-pitik. Pitik-pitik yan, ligo. Brother Sandy, 1 second, maligo, tapos na. Sabi niya, tara na. Uy, sandali lang kasi meron kaming buhok na susuklayin. Buti ikaw ay wala. Yan. Kaya, 8 o'clock, kailangan ay nandun na kami. Mauna ka na nga doon. Kasi, hindi naman magkalikit yung paa natin. Sa pagsabado, nagahan na konting kibot, nagtatalo. Mag-aantay pa rin siya. Sige na nga, sabay na tayo. Kasi kinakabahan siya, baka anong oras na kami pumunta. Kaya kailangan bantayan niya kami na talaga before 8 ay talagang lalakad na kami. 7:30 or 7:40 para 8 o'clock ay nandun na kami. Dahil sabi nga, kapag tayo ay leader, huwag puro salita, ipakita natin sa ating gawa.
Paano natin sila tuturuan? Uy, maaga tayo ha! Alas 8 kailangan nandun na tayo. Tapos tayo mismo ay 9:30 tayo dumating. Saan doon? Di ba? Action speaks louder than words. Kailangan yung ating action ay huwag tayong mag-iingay. Pakita na lang natin sa ating mga gawa at tayo ay kanilang susundan. Huwag naman natin pagagalitan sila. Bakit lagi ka na lang late? Sa lahat ng pagsamba mo, lagi kang late. Mga kapatid, huwag. Appreciate natin ha. Salamat talaga kapatid na ikaw ay nakarating. Siguro ang dami mong dinaanan ng mga pagsubok bago ka nakarating dito. Kaya salamat sa Panginoon, ikaw ay nandito. Ako ay masaya sapagkat ikaw ay kasama ko. Yun yung mga natin sa Sabbath School, mga banat natin. Huwag natin pagalitan. Kailangan ay appreciate natin kasi hindi naman natin alam kasi baka mamaya ayaw pala sana niya magsimba. Tapos binulungan ng Holy Spirit, magsimba ka, tapos nakinig. Kaya, praise God, siya ay nakinig. Hindi natin alam yung kanya mga struggle. Huwag mamaya, pormang-porma na si Sister Babes. Bakit sumakit yung tiyan ko? Siyempre, nagpahilot pa siya. Naghaplas pa. Huwag tayo, diretso. Kaya kapag may dumating, kahit na 11:45 na siya dumating, ay, praise God, ikaw ay dumating. Ako ay masaya sapagkat ikaw ay nakarating kasama ko ngayon na magsamba sa ating Panginoon. Maya, diretso na tayo kain. Kailangan ay, yun yung makikita sa atin kapag tayo ay nangunguna sa church. Kung ano yung pangit na image mo, huwag mo akong sisihin, kumaring Jen, kasi ikaw ang gumagawa nun, di ba? Hindi na tayo maraming salita. Kaya kapag tayo ay leader, tayo ay laging naka-smile, huwag tayo magpapa-apekto. Kasi pag araw ng Sabat, dapat ay masaya tayo. Dahil ba yung kaaway mo, naiinis ka na naman kasi ang tagal na naman yan dumating. Lalo kang naiinis, sabi ko na nga ba ganito talaga tong taong to. Wow, kasi dapat ay malinis yung ating puso. Sabi nga, bigyan mo ako ng malinis na puso, Diyos ko at matuwid na espiritu. Sabi nga, ang mga Sabbath School daw, mga plastic daw. Kasi kahit naka-smile pa rin. Hindi, yun talaga yung, kasi kung hindi yun ang laman ng puso mo, huwag ka na lang mag-Sabbath School. Kasi hindi na yan magsisimba, makarinig yan ng salita na hindi maganda, minsan, hindi na yan babalik. Sabi sa 5, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Napakaganda sapagkat sa una pa lang, sinabi na igalang natin ang ating mga magulang. Dahil ang mga magulang ay gusto nila safe, secure ang kanilang mga anak. Sabi ay, kailangan 6 o'clock, 7 o'clock, nandito ka na sa bahay na. Kasi paggabi na, marami ng masasamang dyan. Hindi talaga nakikinig. Uwi si Sir Jen, alas 12 ng gabi. Tapos mapapahamak ka. Samantalang tayo ay binabalaan. Sabi sa pang-anim, huwag kang papatay. Kung mahal natin ang ating kapwa, huwag tayo papatay. Huwag kang mangalunya. Sabi sa pang-8, huwag kang magnanakaw. Pang-9, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Huwag natin siyang pagbibintangan. Huwag tayo mag-iisip ng hindi maganda sa ating kapwa. Kasi nagbibintang tayo, nag-iisip tayo ng hindi mabuti, nauna pa tayo nagkasala kaysa sa kanya. Kasi hindi naman totoo yung ating iniisip. Pang-10, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang alipin ng lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni ang anumang bagay ng iyong kapwa. Huwag nating aagawin. Ay, napakabait naman ang katulong ni Sister Chen. Hanapan ko nga to ng paraan kung paano ko to makuha. Kailangan kunin ko to kasi masipag. Huwag tayo mag-iisip na ganon. Pag-iimbot yun, kahit sa isip pa lang, ay nag-iisip na tayo ng ganon. Are there not only 2 laws taught by Jesus, love to God and love to man? Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great
commandments. Di ba? Ibigin natin ang Diyos ng buong puso. Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart. Parang ibinalik lang. Sabi dito, and the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as thyself. On these two commandments hang all the law and the prophets. Hindi po totoo na winala na yung ibang kautusan, kundi ang dalawang kautusan ay yun ang bumubuo ng 10 kautusan ng Diyos. Kung paano natin minahal ang ating sarili, ay ganun din sana natin mahalin ang ating kapwa. Ito yung dalawang utos. Pagmamahal sa ating Diyos at pagmamahal sa ating kapwa. May kinalaman ba sa kaligtasan ang kautusan ng Diyos? May kinalaman ba ito? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang kautusan ng Diyos. Meron pala itong koneksyon. Kung nais nating magkaroon ng buhay na walang hanggan, sundin natin ang kautusan ng ating Diyos. Ang kautusan ng ating Diyos, hindi ang kautusan ng ating sarili. Sapagkat ang ating sarili ay laging nagkakamali. Huwag nating sundin ang kautusan ng kaaway sapagkat napakadaling ang kautusan ng kaaway ay napakadali, napakakomportable. Kung ano yung magbibigay sa iyo ng kasiyahan, kung saan ka komportable, kung ano ang gusto mong gawin, yun ang gawin mo. Yun yung kautusan ng kaaway. Samantalang napag-aralan na natin yung kautusan ng ating Diyos. Can we live a true Christian life without keeping the law? At sa ganito'y nalalaman natin na siya ay ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nasasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad sa kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Kapag hindi natin tinutupad ang utos ng Diyos, tayo ay sinungaling at wala ang katotohanan sa atin. Merong mga dahilan at merong resulta. Salvation by grace through faith, Ephesians 2 verse 8, keeping God's commandment in love, John 14:15. Ating tuparin ang utos ng ating Panginoon na may pag-ibig. Ang pag-iingat ba o pagsunod ng utos ng Diyos ay kailangan at mahalaga? Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang aariing mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi na yung mga nangagsisitalima ay aariing ganap. Yung kagaya natin na makikinig tayo pero hindi tayo nagsisipagtalima ay hindi pala tayo aariing ganap sa harapan ng ating Panginoon. Kailangan kung tayo ay tagapakinig, ay atin itong susundin. Magsitalima tayo kung ano yung ating narinig na kautusan ng Diyos para tayo ay aariing ganap ng ating Panginoon. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sabi sa Ecclesiastes 12:13, sa buong buhay natin, hindi pala ang mga pangarap natin, ang mabuhay para kumain, hindi pala yon ang pinakamahalaga at katungkulan natin bilang tao, kundi matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Hindi po sapat na tayo ay tumatawag, tayo ay naniwala, pero hindi tayo gumaganap sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, ay hindi pala tayo karapat-dapat sa ating Panginoon. Inibig tayo at minahal ni Jesus ng gayon na lamang. Ibinigay niya ang kanyang buhay upang tayo lamang ay maligtas. Ano ba ang pinakamataas na maibibigay natin para sa ating kapwa o para sa ating mahal sa buhay? Pera. Yung lahat ng pera natin, ibigay natin, kaya pa natin kumita ulit. Pero kapag ang buhay, ibigay natin, hindi na yung mababalik. Kaya ang isang buhay na ipinagkaloob ng ating Panginoong Hesus para tayo ay maligtas, ay yun ang pinakamataas na kayang ibigay ng isang tao.
Inibig mo rin ba siya? Sagot po tayo, inibig po ba natin ang ating Panginoong Diyos? Amen. Murang nagkahinay. Inibig ba natin ang ating Panginoong Diyos? Amen. Yan, lumakas na kasi malapit na yung pagkain. Yan. Kung ako'y inyong iniibig, ay sundin ninyo ang aking mga utos. John 14:15. Kung inibig pala natin ang ating Diyos, ay simple ang ating gagawin, madali. Kung ito ay may pag-ibig, sundin natin ang kanyang utos. Kung iniibig mo siya, pasimulan mo ng sundin ang kanyang mga utos. At kung ito'y iyong gagawin, makakasumpong ka at ang iyong pamilya ng lubos na kaligayahan. Amen. Hindi lang simpleng kaligayahan, kundi sabi, lubos na kaligayahan, ikaw at ang iyong buong pamilya. Kaya sa gabing ito, kung tayo ay nagnanais na sundin ang utos ng ating Panginoong Diyos na may pag-ibig, at tayo, yung mga sumusunod na, ay patuloy tayo, inanyahan po natin ang lahat na tumayo, at ating italaga ang ating mga sarili para tayo ay bigyan ng lakas at Holy Spirit na ating susundin ito habang tayo ay nabubuhay. Tayo po ay tumayo. Dakila't mapagpala naming Diyos Ama, Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita na